Alam natin nasa gitna tayo na nag-uumpugang higante o nag-uumpugang boulders, malalaking mga bato. Ito yung mga Duterte on one hand, ito naman yung Marcos Romualdez on the other. Okay. Yung isa, nilalabanan yung isa, gusto ma-impeach si Sara Duterte. Kine-question yung issue ng confidential funds, for instance. Legitimate issue yun. Ito namang isang side, binabato yung issue ng budget na corrupt daw, hitik sa pork, at itong mga pamumudmod ng mga programa katulad ng AIX, AKAP at saka TUPAD. So merong weaknesses yung magkabilang panig. And it depends on how supporters of each side are exploiting the issues against the other. Ang sa akin lang, hindi po kailangan mamili na tipong pag nagsalita ka tungkol dun sa corrupt na budget, kampi ka na kay Sara Duterte. O as a consequence, pinapahina mo yung posisyon against Sara Duterte. Or in fact, you are empowering the Sara Duterte side against the Marcoses. On the other hand, hindi porke nagsasalita ka tungkol doon sa issue ng impeachment, sa kabastusan, pananakot, kasamaan itong mga Duterte, hindi ibig sabihin na kinokondone mo naman yung corruption na nakikita natin dito sa budget. Huwag po tayong ganun mag-isip. Ang nag-iisip lang nun, yung mga partisan mag-isip. O siguro nagpapakamatalino yung iba, sinasabi, hindi, dapat practical tayo, dapat pragmatic, isa-isa lang. Hindi ba pwede magsalita ng sabay-sabay? Kasi parang hirap naman, tingnan nyo. Ito honestly, kung tatanungin natin yung weaknesses, ang isa sa mga weaknesses ni Bongbong Marcos in his fight against Sara Duterte, alam nyo kung ano? Yung budget. Kung lalagyan natin ng mukha yung weakness ni Bongbong na yan, alam nyo kung sino yan? Si Ferdinand Martin Romualdez. Dahil kung wala itong problema, nakadikit ng akap, kadikit ng budget. Kung si Bongbong lang, lalabanan itong si Sara Duterte, na tama naman yung kanyang tinatahak, wala yung ganong kalaking weakness eh. Pero dahil merong Martin Romualdez, merong issue ng budget na i-exploit ngayon itong kampo ni Sara Duterte. At yung mga lehitimong advocates, sila pa ngayon yung napapag-initan. Sila pa ngayon yung nagagamit ng isang panig laban dun sa isa. Huwag ganon. Isa pang punto. Kunwari ang isang politiko, tinutuligsa yung corruption issues na ibinabato dito kay Sara Duterte. Pero kung siya mismo corrupt, mas mahirap siyang paniwalaan. Pero syempre, wala naman yan sa mga ganong klaseng politiko. Diba? Hindi naman sila naniniwala sa hypocrisy eh. Even the most corrupt official can accuse another official of corruption. And, as a consequence, that can still somehow lead to something good. Yun ang irony nun eh. Pero it doesn't mean na tayo mga sumusubaybay, nag-oobserba, palulusutin natin yung dalawang politiko na corrupt na nagbabangayan. Hindi dapat ganon. Kasi pag ganon, kumampi tayo sa mali. To slay a bigger beast. But in fact, we are feeding another monster that will turn into a much bigger beast in the future. Nagigets niyo po ba yung pinupuntok? Yan po yung konteksto ng team kadiliman at team kasamaan. Hindi kailangan mamili. Kasi may mga nagagaling-galingan dyan ng mga analyst eh. Kung ano yung mga hinihirit. Ang dami pang drama. Huwag ganon. Hindi kailangan mamili dun sa pakikipaglaban laban sa mali. Hindi pwedeng, itong mali lang muna. Huwag ito. Hindi ko naman sinabi na pagsabay-sabayin yung paglalaban sa mali eh. Hindi man tayo Superman eh. Ang makakagawa lang yan Panginoon. Diyos. Omnipotent. All-powerful. Diyos lang makakagawa niyan. Pero within our limited capacity as advocates,
Hindi kaya lang mamili. Hindi, gusto ko impeach lang si Sara. Tahimik ako sa budget. Or budget lang. Huwag lang muna pag-usapan yung Sara. Kasi pareho po may epekto yan sa ating buhay bilang mga ordinaryong Pilipino. Hindi pwedeng habang tinutugis mo yung isang issue, nalilimas naman yung bahay mo. Wala kang uuwian. Diba? Wag ganon. Kaya ingat din po kayo dun sa mga nagko-control ng naratibo. Diba? Nagkalat yan sa social media. Yung mga nagko-control ng naratibo. Siyempre, nandyan din yung mga spin doctors ng iba't ibang mga politiko. Gusto nila, hindi, dapat ang focus lang natin dito, yung issue ng akap, yung tambalos-los na yan. Diba? Para naman umayos yung diba? Medyo mawala yung init doon kay Sara Duterte. Isa naman, tahimik na tayo sa budget. But hindi kayo maingay doon sa issue ng korupsyon ng panahon ni Duterte. Pwede naman pagsabayin Okay. Nakakatulong pala pag hindi ko binabasa yung mga walang kwentang mga troll posts. Natutuloy ko yung aking argumento. Pero malinaw naman po sa inyo. Yung mga partisan mag-isip dito sa chatroom natin, dito sa comment section. Ano yan Madali namang basahin kung kaninong panig sila. Tapos may mga questions dyan na intended to serve as a bait. Pabayaan na natin yan. Yan ang kinabubuhay nila. Baka naman nakakatanggap sila ng mga questionable disbursements from either side that finance their sinister activities online. Eto, yung ginagawa nila dito. Ayan. Pagdating ng pag medyo malapit na po yung election, masihimayin po natin yung mga issues na dapat pinag-uusapan natin. Kasi every election is defined by certain issues. Pero pwedeng sabihin natin kunwari, ito yung mga issues na dapat mag-define ng election o ng kampanya. Pero dapat mas malinaw kung makikita natin yung mismo mga survey, yung mga legitimate surveys, Kasi tinatanong naman talaga ron kung ano yung mga issues na pinaka-importante sa ating mga botante. And usually, predictable yan. Gut issues. Diba? Example, tumaas yung kita. Bumagal yung inflation. Makapag-aral. Diba? Yan ang mga prediction. Yan yung mga predictable issues or sentiments sa ating mga kababayan. Ang importante lang ipaliwanag natin dito sa darating na eleksyon ay kung paano yung choices natin sa darating na eleksyon sa balota ay pwede makatulong o makasama sa ating sitwasyon. Kunwari, yung problema natin sa edukasyon, yung problema natin sa sustainable livelihood. Malaking bahagi sa problema na yan ay yung sistema. At yung sistema natin, sino ba nagko-control? Yung mga inululoklok natin sa posisyon. So, if you want to solve these basic problems that we identify every election campaign, tayo na merong means, yung wherewithal, to explain these things to other people, to ordinary people, ordinary Filipinos who don't have that luxury, that privilege, to think beyond their basic necessities or basic needs. We should explain the connection between our choices on the ballot and the impact of those choices on the problems confronting us. In short, kung problema, edukasyon, pagkain, mababang kita, malaking bahagi ng problema yung politiko nagpapakyut during the campaign. Yan po yung dapat ipaliwanag natin. Tayong merong means. Diba? Pinaliwanag ko na po ibig sabihin ko niyan dati. Tayo na merong access sa internet. Tayo na merong extra na kinikita. Na kahit papano, pwede makapagbalik-taktakan ng ganito sa isa't isa. Tayo yung merong means. Hindi yung ordinaryong Pilipino na talaga nakapokus doon sa day-to-day. Yung isang kahig, isang tuka. Mas sila'y na-exploit ng mga walang hiyang politiko na ito. Diba? Yung medyo learned, quote-unquote, medyo educated, supposedly, pag
namanipula pa rin ng mga ganitong mga klaseng politiko, it's their choice. It's their, informed decision already. In short, oportunista na sila. Ayan. Maraming issues na dapat tayong pag-usapan dito sa campaign na ito. Pero, isa-isahin natin yan habang papalapit po yung eleksyon. Isa pa nga babantayan po natin dito ay yung impluwensya ng China dito sa political discourse natin during the campaign. Sa local pa lang, 'di ba? Magmasid-masid tayo, baka nakikita natin diyan. Baka yung ilang mga kandidato baka funded pala ng China. Dahil gusto ng China, nakakampi na rin maupo sa ilang mga posisyon para maisulo yung kanilang interes. Paano po ba yun? Napakalaking bagay dyan yung social media. Ang hirap malaman. Pero meron kang makikita mga signs or manifestations. Ganun din. Kunwari, kung nakikita nyo, ba't parang masyadong furious ang social media campaign para pabagsakin o destabilize itong si Bongbong Marcos administration? Sino kaya yung tunay na kumikilos? Sino kaya yung tunay na nagpopondo dyan? Baka na merong partisipasyon dyan ng China. Dahil kung ikaw ang China, mas makabubuti kung hindi si Bongbong ang presidente ngayon. Diba? Bakit ka pa mag-iintay ng 2028? Kung pwede mo nang palitan ng kakampi mo. Or, kung ikaw naman yung China, kung meron kang manok na sa tingin mo, malaking chance ang manalo sa 2028 and you're willing to wait because China is very much willing to play the long game. Diba? They're running a marathon, not a sprint. If that were the case, if you're China, you would want to protect a candidate that you think would pursue your interest in 2028. Siya yung poprotektahan mo ngayon. Yan po yung isa sa mga bagay na dapat binabantayan natin.